Konti na lang, no? Konti push na lang. Iiyak na. Iiyak na yan. So, ayun. Kumusta naman po kayo lahat? Amen. Diyos ay mabuti. God is good. All the time. All the time. Amen. Isa pa po, kumustahin mo yung mga kapit. Kamusta? Kumusta naman po? How are you? Pagiging po natin, kapag parang isang linggo po natin hindi nakita yan. So, ayun, mabuti ng Panginoon at tayo ay pinagkalooban ng panibagong buhay. Because every day is a new life. Amen? Amen. New challenges. New every morning. New ever. So, our topic for today is about self-control. Ayun. So, sa isang linggo na sabi ko, Pastor, isang linggo ko nang pinagtitisan ito. Kukontrol ako sa sarili ko. So, sa ngayon, kung pag-usapan natin is self-control in 1 Thessalonians chapter 5, verse 6. Sabi dito, kaya na, kailangan tayo yung natiling gising. Gising ba kayo? Amen. Mamaya, gising kayo lang, no? Bigat ngayon ba, pero yung isip, tulog. Laging handa. Yan, sino yung mga Girl Scouts, Boy Scouts? Amen. Laging handa at malinaw ang Pag-iisip. isip. Ayun, hindi na buguluhan, hindi na gagawang isip. Punta pa ako. Pupunta. At di tulad ng iba. Hindi ang ibig sabihin dito, yung iba, kung mga isipan ng o ginagawa ng makamundo. So, what is self-control? So, meron dito, being calm instead of getting angry about something. Doing what is right, even when you are temptation to do something wrong, being sober instead of being drunk, etc. Proverbs chapter 25. Sino po yung may Bible dyan? Paklasan na po yung mga Bible niyo. Nandito. Tapos, buksan niyo po yung Kawikaan. Kapitulo 25. Kapitulo 25. Kape. Chapter 25, verse 28. Ang sabi po dito, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang pangkulang. Madaling masakop ng mga kaaway. Yung tao daw na, sabi dito, walang pagpipigil sa sarili, parang isang lungsod na walang pangkulang. Walang magtatanggol sa kanya. Kaya sa pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga temptation sa kanya, ay madaling masakop. Madaling ma-influence. It's either good or bad. Nakakalungkot sa panahon natin ngayon, maraming nakaka-influence sa atin. No? Na makikita natin sa mundo ngayon, napakarami na influensyahan ng hindi magandang gawain. Dito pa nga lang sa ating bansa, no? Dito pa lang sa atin, makikita na natin sa balita, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa dating Twitter, ay napakaraming kung akala mo yung tama. Ginagawang tama yung mali. Ginagawang mali yung tama. So mag-ingat po tayo. Kaya nasabi ng 1 Thessalonians, dapat lagi tayong isip. At yung isipan natin ay malinaw. Malinaw na nakatuon sa ating Panginoong Diyos at hindi sa mga bagay na nakikita natin. Amen? So regarding our self-control, we can be vulnerable. If we don't set boundaries in relationships, don't regard rules, laws, etc., one who lacks self-control is undisciplined. Wala pong disiplina sa sarili. Totoo ba?
pag wala kang control sa sarili mo, ibig sabihin, hindi mo nalidisiplina yung sarili mo. Tama? Kasi kung nalidisiplina mo yung sarili mo, hindi ka madaling ma-influensyahan ng mga bagay-bagay sa sarili mo. Amen? So, madalas, no? Na na-encounter natin as Christians, sa example dito sa self-control, pipigil sa sarili, ay yung anger management. Madaling magalit, madaling mapikon, madaling ma-influensya, o madaling konting makakita lang ng mali, nagagalit. So, ayun. What does a disciplined Christ follower look like? One who obeys the laws, hindi lamang sa Biblia, kundi yung laws na ating pamahalaan. Makikita na lang sa ating lakas. Example na lang, sinabi niya, huwag tumawid, mamamatay, pero tumawid pa rin. Wait. Madalas ko itong nakikita sa mga stoplight din. So, sino yung mga driver dito? Doon pa nga lang sa beating the red light, eh marami na sumusuway. Kapag kadilaw, ibig sabihin, magdahan-dahan ka na. Pero dito sa Pilipinas, di ba? Kapag dilaw, dapat bilisan mo. Diba? Nakapansin niya? Kapag, dilaw na wala. Apat agad sa silindro, kaya biga agad silindro para makalagpas ka. Madalas ko yan nakikita. Paminsan-minsan. Tayo ay nakagawa ng pagkakamay. Tapos hindi ka na lang ng sorry. Mamadali. No? Lagi namin nakikita yan. Sabi ko na, anong gano'n yung buhay. Kung sa ibang bansa, napaka-disiplinado dito sa atin, kaya sabi ko na, kaya hindi yung ulan ng Pilipinas. Walang disiplina sa sarili. Amen? So, obeying the laws, at syempre, most especially, obey God. You obey God as Christians. Ino-obey niyo ba si Lord? Quick to respond, obeying to those who are in charge. Kagaya ng mga traffic enforcers, kapulisan natin, mga barangay tanod, yan, mga tinalaga yan para maging mapayapa yung ating bayan. But sometimes, we disobey them. And by that, you disobey them. Amen? Kasi, doon pa nga lang sa kapwa mo, hindi na sinusunod ang mas po ng Diyos na hindi mo nakikita. Doon nga ang tao na nakikita mo, hindi mo sinusunod, paano pa yung hindi mo nakikita? Diba? So if you don't obey your fellow men, then it's hard to obey them. So kaya nga sabi dito, doon sa mga tao in charge, hindi naman dito sa mundo ito, kundi tayo ay sumunod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? So in other words, the one who lacks self-control is vulnerable or trouble. Vulnerable to trouble. So yung mga tao, napapansin nyo, yung mga naiitin yung ulo, yun yung laging makikita mo masagulit. Laging may kaaway. Naririnig mo, laging nasa bibig niya ay puro hindi mahal. Mura. Buti pa yung bibig ng mura. Yung mga bilihin hindi. Sabi nila. No. Kung nakikita mo yung mahihiling yung ulo, talaga yung walang mga self-control at nakikita mo yan sa the way he talk and the way he walk.
So the lack of self-control could lead you down a path of sin in a downward spiral. Thessalonians 5, verse 1 to 11, nakikita rin natin yan. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. So tayo bilang mga Kristiyano ay expected na sa atin na hindi naman all day, but kailangan gawin natin ito sa buhay natin. Na magkaroon ng self-control sa lahat ng bagay. Kapag time ng devotion ko sa Panginoon, sometimes Satan will distract you. Amen? Na, uy, buksan mo muna yung Facebook mo. O buksan mo muna yung cellphone mo. So dapat meron tayong self-control doon. No? Kahit gusto mo nang kunin yung cellphone, dapat yung kunin mo yung Bible. Ayun ka. Alam nyo, nakakalimutan. Sometimes, hindi rin ako, para sa akin naman, mas gusto ko yung Bible na libro talaga. Kasi kapag nasa yung Bible mo, nasa cellphone, maraming distraction. Diba? Natutuwa ko kasi, babasa ka ng Bible sa cellphone, tapos biglang, Shopping ka na rin. Shopee! Yung Shopee ko, diba? Maraming distraction sa cellphone eh. Dapat na ito talaga. Mag-notification yung Facebook, Subukan mo. minsan yung Lazada, yung Shopee, yung Temo. Temo no? So, mas maganda pa rin talaga kapag if you have your personal devotion to the Lord, pagka nagbabasa ka ng Bible, is sa Bible pa rin. Ito pa rin. Video ka. So, ayun. So, sabi pa nga ni Charles na subukan mo sa isang